Ngayong araw na ito ang umpisa ng inyong 3-day transport strike. Ano ba ang ating hinaing at bakit po tayo ulit naghain ng strike? Kung maalala po natin, yung huling strike po namin ay Marso pa. Dahil po nung mga panahon na yan, nagkaroon po ng dialogo na basta roadworthy po yung aming mga jeepney, papayagan po kaming makarehistro. Kaya sumunod po kami. Lalo po namin inayos at pinaganda po at lalong maging safe yung aming mga sasakyan. Sumunod po kami at dumaan po kami sa mga motor vehicle inspection centers. Kumuha din po kami ng passenger insurance at nang sa ganun po ay ligtas yung ating mga mananakay at may hahapulit silang mga Insurance. Ang nangyari lang po, magtatapos na po ang taon pero wala pa rin pong malinaw kung saan dadalhin itong mga papeles po namin. Sorry Sir Mar. Ano ibig niyo sabihin walang linaw kung saan dadalhin yung mga papeles ninyo? Wala naman pong nirehistro sa amin. Nagtuturuan po sila kung ano ang gagawin. Samantalang may department order po na inilabas noong panahon na yon at napinirmahan si Secretary Vince Dizon. Bakit ayaw po nila kaming irehistro? Ngayon po, pinagastos po nila kami, tapos po inipit, pinaasa, pinaghintay. Ngayon po, ini-impound yung aming mga sasakyan dahil wala raw pong rehistro. Tignan niyo po yung panggigipit sa amin at pang-aabuso. Pinagastos kami, ngayon gagastos na naman po kami sa pagmumulta na hindi po bababa sa 12,000 piso. Yung mga jeep po namin naka-impound sa central office ng LTO, kumpiskado ang aming mga driver's license, at may suspension na 6 na buwan. Paano po makakapaghanap buhay? Tapos po yung mga plaka po namin, nandun din sa kanila. Yung iba doon kahit bayad na, halos taon na nandun sa loob ng ahensya. Bayad na po yung multa, pero hindi po nila nilalabas. Sa ngayon po ba, may bagong pangako sa inyo? May kumausap na po ba ang muli? Wala po Yun po ang masakit po dito, Sir Nelson, Mampat. May order na ang Pangulo na magkaroon ng dialogo. Nung Friday pa, kung hindi po ako nagkakamali, Huwebes pa yata ng gabi. Pero po, hanggang ngayon, wala po. Andon, pagpapapugi na naman ang ginagawa po nila. Wala pa po ba silang respeto sa Pangulo? Hindi po ba nila sinusunod ang ating Pangulo na sana na-prevent o napigilan po itong strike po na ito dahil makikinig naman po kami. Kaya lang, kanino kami makikinig kung wala naman pong makikipag-usap din sa amin? Pero, Ginoong Mar, ito ang katanungan. Sabi nyo nga, March pa yung huling yung strike kasi nga sinabi sa inyo na dapat kayo kumuha ng passenger insurance tapos magpa-roadworthy test. Nag-comply naman kayo. So, nag-comply po kami. Kaya po patong-patong yung mga dokumento. Kaya nga, hindi. Ang tanong ko po, kung nagpunta po nga yung mga jeepney driver sa LTFRB para to comply, wala bang binigay na parang resibo na ito receive, na kayo nagbayad nga kayo ng roadworthy test, na kayo po ay nag-avail na meron. So hindi ba yun sapat? Hindi ba yun ang katumbas na po ng registration? Hindi ba yun? Hindi pa po Hindi pa rin po yun Yung huling step po na dapat na irehistro yung aming mga sasakyan, yun po ang wala silang ibinibigay po sa atin. Pinagastos lang po kami, Mampat. Magkano po ang ginagastos po ng isang jeepney driver na operator? Sa isang inspection, kapag kabagsak, dahil nga po isinasaayos natin, kapag kailangan naming bumalik, another bayad na naman po kami hanggang maisaayos po, makita lahat, and then magbabayad kami ng insurance, passenger insurance, at third-party liability na umaabot po sa halos 4,000 piso. So lahat-lahat po, if ever po, ang umaabot po 4,000 kada isang sasakyan, 5,000, wala pa po yung registration. Magkano po yung registration? Hindi po namin alam kung magkano po yung lalabas doon kasi kumbaga computerized po yun. Depende po doon sa ilalabas po ng system.